everyone. I'm Denise Tan. We keep you company in the next hour as we serve you the latest stories of the day. And I'm Lourdes Vera. Matagal pa ang eleksyon pero the circus is in town. Huwag mo nang madistract. See things in black and white. For now, we have some afternoon delight. Alright, it is Tuesday, September 24. At ang ating chosen delight of the day ay tacos. Tacos. Taco Tuesday, sabi nga nila. Oo nga, no? Taco Tuesdays. Bago ang lahat, partner, I like your color. Thank you. Ano matawag dyan? Purple, violet, Royal Blue. royal blue. Talagang royalty ka talaga. Mahilig ka ba sa tacos? Mahilig. Ako rin. Oo, pero anong gusto mong tacos? Yung crisp, yung crunchy, o yung soft So, tacos? mas gusto ko yung soft. Which you should talaga naman. Kasi yun ang urig talaga. Pero alam mo, sabi nila, relatively bago-bago na invention ng tacos. At it's believed to have been invented daw by Mexican silver miners. At ang style daw nila ay irarap daw nila sa rolls yung gunpowder para pasabugin yung mga para maggawa sila ng mga lagusan. So doon daw nanggaling yun. Isang teorya yan. Pero mostly, the term taco daw was used by Mexican immigrants para pagkausap nila mga Amerikano to refer to this. Which the word actually originally meant was parang stick daw, pahaba. So yung sa bilyar na tacos, posible yun. Yun pala yun. At of course ito, galing sa American brand at Americanized na ang tacos na ito. Kasi yung totoong genuine taco daw talaga. Workers fare, talagang pang-uring manggagawang pagkain, laman loob at hindi mo magugustuhan, sabi nila. Not for the faint of heart. Gusto ko yung mga lengua. Perfect! Oo. Nako, alam mo, favorite ko, yung sisig tacos. Oh, ang sarap nun. Meron dyan sa Makati, sa may Burgos. Paki-comment na ulit yun, ha? Ha? Paki-comment na ulit. Sisig, Kinakausap ko tacos. lang ang ating mga viewers. Sisig tacos po, napakasarap. At malapit-lapit doon kasi may klase ng taco na maskara, gamit ang maskara. And anything wrapped in bread, no? Any protein wrapped in bread, heaven para sa akin. Sige. Pwede mo nang tikman yan, no? Ito, umpisahan na natin ang usapan ngayong araw na to. Nabanggit na lang rin ang eleksyon. Heads up po sa ating mga kapatid na pound pa sa sarap. Alright, may countdown na sa COMELEC website. 6 days to go na lang po before the deadline of voter registration on September 30. 7 days to go naman before the filing of certificates of candidacy for the 2025 elections. COC filing is from October 1st to October 8th. And it's 230 days to go before the midterm elections set for May 12, 2025. Excited na ba kayo? Tandaan ninyo, isa sa mga karapatan niyo yan, ang bumoto. Isa sa mga kapangyarihan niyo yan. Yun nga lang, sana gamitin naman. Bumoto naman ang tama. Oo. Huwag sayangin ang vote. Oo, tsaka ito wag nyo pong iisipin na wala namang bilang ang inyong boto. Baka isipin kasi nung iba, 'di ba, yung reklamo nung iba usually is mainit, siksikan, madaming tao. Isipin nila yung isang boto nila hindi naman magmamatter. At isipin ninyo, kahit anong ingat mo sa pagboto, iboboto pa rin ang mga kapitbahay mo, yung magaling magbudots. Wala rin. Pero, ito nga, may isang American president daw. In-interview siya the first question posed to him by a journalist upon exiting the White House. So, Mr. President, how does it feel like to not be in power anymore? Alam mo, sagot ng presidente, ang ganda. On the contrary, I am more powerful because I am one person with a vote. Ganda. Remember, vote not with a bullet but with a ballot. So again, yun pong paalala ng COC, malapit na po ang deadline of voter registration. All right. And speaking of which, the biggest story we're watching today, the 14th and last Senate hearing on POGOs. And in case you missed it, here are some highlights
from the ongoing inquiry so far. Sheila Guo, the Senate's contempt order on you is lifted. And I direct the OSAA to transfer your custody to the Bureau of Immigration, pursuant to the mission order issued by the Bureau against you. A few days ago, nahuli ng mga opisyales ng Bureau of Immigration si Yang Jianxin, alias Tony Yang, ang nakatatandang kapatid ni Michael Yang. Michael Yang has previously denied any connection with illegal pogos. But it seems his elder brother has dipped his hands in pogo and scam money as well. A pogo associated with Tony Yang, Oro One Corporation, lists him as president. Ito po yung SEC document ng Oro One. Itong Oro One ay service provider ng Shonway. At ito naman po yung registration ng Pagcor Oro One bilang service provider ng Shonway Technology Inc. Shonway na alam natin na binaliktad na pangalan ni Lin Wei-sion, alias Alan Lim ng Pharmally. Ang email naman ng Shonway, ginagamit ng isa pang pogo, Brick Hearts, na ang papeles ay nakita sa Bamban. Mukhang iisang network o iisang one big happy Pharmally lang talaga ito. Tagal na natin nababalitaan si Michael Yang. Ang katotohanan ay bagamat mas kilala si Michael, si Tony ang sinasabing totoong architect ng operations ng mga Yang. Mamaya po sa aking pagtatanong, mas palalalimin ko pa ang mga koneksyon ni Tony Yang, Guo Huaping, Mayor Dong Kalugay sa isa't isa at sa iba pang mga persons of interest. This is a sweeping accusation which maligns and brings dishonor to all of us, former chiefs, who have dedicated the best years of our lives in the service of the Filipino nation. Although we are now retired, we continuously uphold our integrity in the interest of transparency, fairness, and justice to identify this rogue former PNP chief to clear the names of those not involved. However, if the information turns out false after validating the report, we hereby demand a public apology, no less, from the same officer. Alright. So, yun lang isa sa mga importanteng excerpts ng 14th and last hearing. Pero partner, isa sa mga na-establish kanina, siguro in a few minutes magsususpenda ng session. Ano? At si Alice Go, just insisted that she's not a mastermind but she is a victim daw. And she's ready to divulge everything daw in an executive session. Yes, oo. Actually, parang yung reaction nga ng ating mga senador, no, sinasabi nila na first time lang daw nilang nadinig na siya pa yung nagsasabi na sa executive session, sasabihin niya na talaga lahat. Mukhang ito na ba yun? Abangan natin. Pero marami rin nagulat na ni-lift pala. Pwede palang i-lift at ang contempt order kay Cassie Ong na may bagong hairstyle ngayon. At sabihin na naman ng ilang mga congressman, baka magtanong kung saang parlor daw ba siya. Oo nga, iba daw kasi yung kulay. Mukha yung naman parehas kulay. in Ano ba today's tawag sa ganun? session. Yung pin. Yung pin. Yung hairpin. Hindi mo kailangan pumunta sa mga salon para sa hairpin. Ano? Kaya baka walang nagtanong. Hindi natin alam. Pero kung ako yan, tatanungin ko yan. Pero anyway, yung sinasabi ni Senator De La Rosa, nagkaanuhan din kasi hindi niya na raw idol si Congressman Romeo Acop among many other things. At yung akusasyon na minalign daw ng isang resource last week, yung reputasyon ng PNP generals. Pero isa sa mga na-establish din itong si Tony Yang na sinasabi, ay may pineke siya na birth certificate. Kasi sa hearing, inamin niya na he was born in China. sa Fujian ba yun? Pero may certificate siya insisting, dinedeclare na pinanganak daw siya sa Misamis, sa Mindanao. So, obviously may kapekean na ginawa. Oo. Actually, hindi lang, no? Iba-ibang pangalan nga yung nabanggit pa sa session kanina. Hindi lang isa o dalawa.
at nakikita na iba-ibang pangalan ng ginagamit niya for his convenience. And of course, you're seeing on your screens right now what's happening in the Senate. Senator Bato de la Rosa, as we heard earlier, talking about the past PNP chiefs at kung paano nababahiran di umano ang kanilang mga pangalan. So that is still ongoing right now. At aabangan natin kung ano pa yung makukuha nating information in that session. Itong parang biro itong comment sa isang netizen, pero maniniwala ako dito. Sabi, mukhang after ma-experience si Alice Guo ang Pasig City Jail, willing na siyang kumanta sa executive session. Paano ba naman? Grabe, A capacity of 30, dahil lang sabi, meron daw 10 triple-decker. 30? 9? 9. Pero may 9, oo, 9. Nine. Pero merong nakapasok na 10 triple-decker, no, doon sa isa niyang pupuntahan. Tas 44. Pang 44 si Alice. Oo. Alam mo paano sila matulog? Paano siya matulog doon? Schedule daw yun eh. Hindi ba? Paano ba? Nakapikit. Hindi, joke. Imbis na pahaba, nakastraddle daw ang paa mo at nakahang. Para magkasya kayo. Ang nabalitaan naman natin is may scheduling kung sino ang hihiga. Grabe, no? Pero feeling ko, pag nakapasok si Alice doon, alam ba, magtagal siya ron, magiging mayor agad yan. May mga ganyan mga personalities na may charm sila. Yes. At sila na yung pack leader in a few days' time. Pero abangan natin kung anong sasabihin sa executive session. Yung executive session kasi, hindi ito for public exposure. At ito ay said in confidence lang with the senators kasi very sensitive yung information. At alam na natin na given na kung totoong hindi siya yung mastermind, may mga mastermind din na alam yung bawat kilos niya. So abangan natin kung ano mapapag-usapan nila no dun sa executive session. But right now, pag-usapan din muna natin ang ating mga storya on social media. On the Philippine Star, the headline reads, Sara-Lenny Alliance unlikely. Nagsalita dito si teka, nasa na ba? Ayan. Well, kahapon, sa ilang interviews, in-insist nung dating spokesperson ni VP Lenny, si Attorney Barry Gutierrez, feeling nila, nagamit sila. Kasi parang napuwersa daw, parang papunta na kami dyan. Oo, nung sinabihan, di umano, o medyo jahe nga naman na manners, of course. Oo, ang sabi niya hindi kami bastos, di ba? Kaya nga naitanong din, actually nung nakausap natin kahapon si Senator Trillanes, yung kanyang question na binitawan kung si Alice Guo ba ang pumunta, tatanggapin din ba ni former Vice President Lenny? So, may kaso na ba si Sara Duterte? Yun ang... Nagtago ba si Sara Duterte? Ang nagbitaw ay si Oo, yan ang sinabi. Ikaw talaga. Pero put on the spot. Pero tama, na-interview nyo sa branch. Sa branch, oo. Gigil na gigil pa rin ba si... Pero may ibang comment kasi sa kanya na parang, sino ka ba? Para, magsyota ba kayo? So, kumbaga parang gano'n ang... Kung makahirit ka na, bakit ka nakipagkita? Kasi nga daw yung imahe, naididikit dun sa image ni former VP Lenny. Actually, yun din yung isa sa mga binanggit dito ni Attorney Gutierrez na sabi niya, yung principles nila, teka, nasan ba yon? Ayan. Alliances are based on principles. So it's clear to me that their principles are very different, so I don't think that will happen, according to Attorney Gutierrez. Kay Sara Duterte. No? Kay Sara Duterte. Hindi kay Sunny Trillanes. Hindi kay Trillanes. Well, hindi naman talaga official LP ba si Sunny Trillanes? Pero sabi kasi ng ibang mga kritiko na noon pa lang ganyan na lagi pumustura si Trillanes. Na feeling na hindi naman talaga close kung tutuusin mo, no? Pero alam mo yung parang hindi naman mansplaining pero parang isang paraan ng parang panggagaslight at very publicly made. Dagdag pa dito ni Attorney Gutierrez na hindi naman daw nag-agree si VP Lenny or former VP Lenny in advance. Sabi niya, she decided that it is more important to welcome the person. That is how VP Lenny is. Her GMRC, o yung tinatawag natin na good manners and right conduct, takes precedence during those situations. Pero tingnan mo naman, kung itong strategy ito is
Di ba, ang sabi nila, isa raw sa mga techniques ni Donald Trump, na palagi, kaya siya, isa sa mga, kung ba't siya nanalo, is persistent presence in the news cycle. Yan ang strategy ni Trump. So the more outrageous a statement, like immigrants eating dogs, the more media talks Pag-uusapan. about it. Correct. So itong stunt na to, kahit wala siyang sinabi, ito si VP Sara, still in the news. Pwede, dahil 4 days ago pa ito nangyari at hanggang ngayon nga, pinag-uusapan pa. Diba? Kumain na tayo ng tacos. Alright, ako. And this has netizens reflecting. Ang sabi kasi ni Heart Evangelista, conflict can strengthen relationships. Naku, naniniwala ka ba dyan? Naku, do you agree? Yung mga viewers po natin, mag-comment kayo syempre kung ano ang tingin nyo sa statement na yan ni Heart Evangelista. Ano ba ito? Nag-aaway na naman ba sila ni Senator Cheese? Alam mo, parang ano lang kasi, may pinakita lang siyang vlog kung saan niya sinabi na she keeps a letter coming from Senator Cheese by her bedside daw. Tapos it's very encouraging. And we quote, "Believe in yourself as much as I believe in you. You can do this. You got this. God is with you. A lot of people love and support you. Will always be here for you, doing what I can to help you, cheering you from the sidelines. I'm very proud of you." Sabi ni Heart, grabe talaga siya. 'Di ba? Kaya kailangan minsan inaaway mo ng todo yung akala mo, this is it, tapos pak na reborn. Okay na sana, may pack lang. Kailang may pack talaga. Para, siguro talaga para feel na feel, ano? Ganun ang kasosyalad sa Paris Fashion Week. Dapat may pack. Na chini-cheer from the sidelines, sorry, may sport ba si Heart? No, maybe because she's been traveling, she's, I believe in Milan right now. Galing silang Paris o baliktad. Basta she's in Europe right now for the fashion events there. At yun siguro, yung sinasabi dito ni Heart Evangelista. So yung mga conflict daw, kung ito raw ba'y nagpapatibay ng relasyon. Kung gagamitin mga metaphor yung pearls, ang nagpapakinis, nagbibigay ng kinang sa perlas ay yung friction from the sand. At sabi nga dati ni Nietzsche, what doesn't kill you makes you stronger. So, posible. Posible. Alam mo, kung naiintindihan nyo kung paano, how to get out of a certain situation, o kung meron kayong mga issues na matatakal nyo in a very calm, kahit nga hindi calm basta magawa nyo lang ng paraan at may understanding na walang bastusan, pwedeng mas magpatatag nga sa inyong relasyon. Pero sigurado ako may isa doon sa anumang relasyon, always there's someone who loves the other more than conversely. At yung nagtitiis na yun, nagkikimkim lang yun at balang araw sasabog rin siya. Ganun ba yun? Yes. Kaya dapat lagi nag-uusap. Bago pa mapuno na mapuno, dapat may nakapag-vent na. Nako, delikado rin yung usap-usap na yan. Lasingin muna bago mag-usap. Ay, nako. At kung medyo nagiging tensyonado na, dagdagan mo pa yung alak nung isa para makatulog na lang. Ganon? Yes. Huwag ganon. Bigyan mo na lang ng link sa Afternoon Delight. Correct. Ay, binabati natin lahat ng nanonood ng Afternoon Delight via live streaming sa Facebook, YouTube, and TikTok. Kayo, agree ba kayo na ang conflict daw ay nagpapatibay ng relasyon? Ano nga ba yung mga nagpapatibay ng relasyon? Ikaw, Denise, ano pa? Maliban sa conflict. Conflict? Ako para sa akin, pag-uusap about different things, whether it be hard conversations o yung mga maliliit na bagay that would, usually annoy you, sabihin mo na kagad. Kasi pag naulit ng pag pinalagpas mo, tapos magpaulit-ulit lang, doon magbe-build up. Sa maliliit na bagay, nagsisimula yung mga karak, ha? Tandaan mo yan. Exactly. Ano ba yung mga maliliit na bagay? Ano ba yan? Naging personal na. Batiin na lang natin again. Ang ating mga viewers, nandito si Mark Escueta, of course. Hello, Mark Escueta. Good afternoon, Delight, Tito Lourdes, and Tita Denise. At least magiging mayor na ulit si Maring Alice. Hoy, Teka lang, saan galing huwag mo muna pangunahan. Hindi pa natin alam, ha? Eto, sabi ni Nose. Paano ba itong pangalan mo? Eat your spinach to be stronger. Kangkong. Okay. Ay? Oo. Okay. Kangkong is swamp
cabbage. ang tawag Ito si nila. Ralph Domingo, sabi niya, ang sarap ng taco. Sa susunod naman, burrito and fajitas. Uy, Okay pwede. ako dyan, game ako dyan. Mhm. Isipin mo, no, yung burrito, may may tortilla ka na, may kanin ka pa sa loob. Ay, okay, nagpahabol si Mark Escueta. Ang sabi niya, Mayor yung Tita Denise, yung sa kulungan, yung sabi ni Tito Lourdes. Ah, Mayor. Mayor pala, Mayor, oo. Mayor, siya yung parang ba, little overlord ng kanilang selda. Ay, gusto ko yung mga live comments nyo na, nag-react sa mga sinasabi niya. Pagpatuloy nyo yan. Jonel Santelices, he, babaha na naman ng datung. Sana wag nang magpabola sa candidates yung voters. Ay nako, John Santelices. Kahit sinasabi natin lagi na we will be better this time. Vote smarter. Alas. Carlo Culaton, attendance check daw. At pag-greet daw kay Ma'am Gretchen Ho. Carlo Kasama si Culaton. Gretchen. Baka gusto natin sabihin na ibugaw na lang yung mga shows si Gretchen Ho kay Carlo Culaton. Opo. Pero Carlo, huwag ka mag-alala. Makakarating kay Gretchen yung pabati. Oo. Si Tech Shorts just started watching. Galing magbasa ni Bato. Easy. At sabi ni The Doctor, balut naman. Nakain na ba sila ng balut? Kumakain ka ba ng balut? Of course. Ikaw? hindi. Pwede, kumakain ako nun. Pero kakain lang ang balut kung may asin. Oh, syempre, tsaka suka. Kung walang asin, forget it. Actually, laban na yung asin lang. Oo. Oo, kasi may mali siya talaga pag may asin. Okay, sabi naman ni Oscar N. Taco Bell, anyone? Bea Dalisay, of course. At si Rodel Alcantara, etchosero din yan. Si Sarap Buhay, kinakabahan yan. Sabi naman ni Alex Manansala, ganyan kami ng misis ko. Nag-aaway din kami minsan, kaya sanay na akong matulog sa garahe. Grabe, may ganon. Hindi, minsan kasi kailangan yung magpahinga or maghiwalay. Kahit yung one space lang, para lang makahinga ng konti. Merong mga couples na hindi bagay yung verbiage, yung verbal level of communication sa kanila. May mga couples na all they have to do is do something together, whether maglalakad lang. Merong unspoken something that will cure everything. Kasi minsan yung hindi magaling yung communication skills, medyo magkakahetot-hetot pa at masasabi yung hindi dapat sabihin. Pampatibay ng relasyon, Oo. iba-ibang posisyon ng mga charms. Okay. Kung naniniwala Nakita ka ko sa yan. feng shui. Oo. Sa feng shui, mga ganyan. Kailangan ayusin ng maayos ang Yes. mga posisyon nun para Alainin niyo swertihin. kung anong sinasabi natin. Sige, bago pa tayo mapunta kung saan, punta muna tayo sa ating stories in entertainment. Journey frontman Arnel Pineda has apologized for his performance at an international festival where he struggled with his high notes. He acknowledged the criticism and offered fans the chance to vote on whether or not he should leave the band. Pineda promised to step aside if 1 million quote-unquote go votes are casted on his Facebook page. The singer has been with Journey since 2007. Some members of P-pop girl group BINI attended advanced screening of their documentary BINI Chapter 1, Born to Win at a Quezon City mall yesterday. The first part of the docuseries highlights the group's journey from auditions to their rise to fame. It is directed by Jet Leco and Jeff Canoy. And celebrity couple Rhea Tide and Zanjo Marudo welcomed their first child on Monday, September 23. Zanjo shared a video of their baby on social media. The couple married in March 2024 and announced Rhea's pregnancy on a Father's Day. Alright. Yung, ano yung unang part ng balita mo? Yung Arnel Pineda. Oo. So, whether to stay or not, ipapaboto pa niya? Oo, 1 million daw. Kung may 1 million go votes. Yung style kasi ng ganong pagkanta, no, very physical. At minsan, factor talaga yung age. Pero para sa akin kasi it's probably high time we stop approaching singing as something gymnastic. We sing because it's
pure musical expression, ano? Marami namang paraan ng pagkanta at hindi lamang limitado ito sa mga biritano, yung mga high notes, yung mga ganyan. May particular na emosyon na pinaparamdam at maaari mong maitawid yan na hindi kailangan sumigaw sa mataas. Correct. Oo. Yun kasi sa Pinoy, no? Yung mga pang-contest na Sanay biritan. kasi tayo dito, biritan. Oo. Pakinggan ninyo yung mga Brazilian singers. Parang humihinga lang. Parang Ayun, yung ibang bumubulong lang, di komento, ba? pinapakita natin, of course. Doon Ano nga yung sa comment ng post iba? ni Arnel Pineda. 1 million talaga. Wow. May nakasulat dito, stay, I love you. Ito yung post muna ni Arnel Pineda, pero yung mga kanina may mga nagko-comment na, stay, I love you, coming from one of his fans. Ayan. Alright. So, sa mga boboto, encourage nyo lang parang kung magsistay, hindi kailangan kumanta ng ganon kasi mahirap eh. It's young man's domain siguro, sabihin natin. Unless, kayo pa rin po yung nanonood ng Afternoon Delight, but we need to take a break. More stories coming up. So, stay with us. Babalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. Here is a quick rundown of more stories on One News. Several commuters struggled to find transportation on the second day of strike led by Piston and Manibela. Passengers were seen stranded in areas like Philcoa and Novaliches. However, some drivers decided to resume operations citing missed earnings. Manibela and Piston also held a rally and monumento this morning. The Philippine government is urging Filipinos in Lebanon to consider coming home. That's as nearly 500 people have already died amid Israeli airstrikes targeting Hezbollah, the deadliest since 2006. Earlier, at least 37 people were killed by exploding wireless devices across the country. Alert Level 3 remains hoisted in Lebanon, meaning Filipinos there may repatriate voluntarily. And Pag-asa says, expect humid weather ahead. The southwest monsoon has weakened with easterlies from the Pacific now affecting the country. Meantime, the State Weather Bureau said they're not expecting any low-pressure area to enter the country for a while, but localized thunderstorms could bring rains. Bilang Pilipino, bilang Pilipino. Alright, the COMELEC has ensured the security of the data center that will house 2025 election servers. The details from News 5 correspondent Mon Gualvez. Mismong si PLDT Chairman and CEO Manny V. Pangilinan ang humarap kina COMELEC Chairman George Garcia at mga kinatawan ng Commission on Elections o COMELEC na pumunta sa data center ng Vitro sa Makati. Isa ito sa paglalagyan ng mga server na gagamitin na ahensya para sa paparating na 2025 midterm elections. Bagamat pinagbawalan itong kuhanan ng video at litrato, minabuting isama ng COMELEC ang mga election watchdog at media sa lugar. Kailangan talaga yun sapagkat ito ay mga servers. Naandyan yung data, naandyan yung results. Kung sa atin, itong data center, galing sa presinto, pinapadala sa lahat ng servers yung mga results. At doon yung server, yun ang nagbibigay sa atin ng raw data upang masabing ilan ang boto ni A, ilan ang boto ni B. What will be stored here is not only, hindi lang ito yung mga servers. Ito yung sentiment of the people. Dahil dyan, matinding security measures ang ipatutupad ng Vitro sa paghawak ng mga data server. These facilities have up to 11 physical layers of security from the perimeter of the compound to the actual rack that hosts the critical servers.
Number 2, it is disaster ready. Katunayan, kaya rin itong tapatan ng hanggang intensity 8 na lindol. Iwas baha rin daw dito dahil nasa 12 meters above sea level ng lugar at may mga generators pang nakastandby na kaya magpatakbo ng non-stop sa loob ng 3 araw kahit magkaroon ng problema sa kuryente. Mula taong 2016, Vitro na ang nagsesecure para sa venue ng mga data server ng nagdaang halalan at kinuha muli sila ng I1, ang kumpanyang nanalo naman sa bidding para sa transmission ng mga boto. Paniniguro ng COMELEC, mas mahigpit ang seguridad na nirequest nila para sa darating na halalan. Naka-cage din yung server ng COMELEC dito. Ngayon, nag-request tayo, i-request namin na may CCTV rin. Doon mismo sa cage. Naka-focus sa cage mismo. Kasabay nito, muli nagpaalala ang COMELEC na limitado lamang ang pwedeng isama ng isang kandidato sa paghahain ng Certificate of Candidacy na magsisimula na sa susunod na linggo. Hanggang 4 ang pwedeng isama ng tatakbong senador at 3 naman para sa iba pang kakandidato tulad sa party list, mga local candidates, maging para sa Bangsamoro parliamentary elections. May mga tanggapan daw kasing maliliit at masisikip lamang. Pero ang pakulo ng mga kandidato tuwing filing ng COC, mukhang malabo raw mahigpitan ng COMELEC. Hindi namin sila kayang pigilan. Hindi namin kayang pigilan din yung pagsusuot ng mga t-shirt. Kahit may kulay-kulay pa o may pangalan o mukha ng kandidato. Kaya hindi rin namin kayang pigilan yung pagpapakain sapagkat yan po ay parte ng kanilang pagpafile at hindi pa po kasi sila kandidato. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. On to another story, the camp of Vice President Sara Duterte intended to generate buzz over her visit to former Vice President Leni Robredo. That's according to former OVP spokesperson Barry Gutierrez in an interview with Storycon on One News. Gutierrez noted that Duterte had arranged the visit intentionally, with Robredo only being informed of the plan after it was set. I'm sure intended na exactly mag-generate ng ganitong klaseng buzz, kaya nga hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin natin. But as to her specific motives, baka hindi dapat si Leni Robredo o ako ang tinatanong doon, di ba? Dapat ang tanungin siya. Yung intentionality is purely on the side ni VP Sara Duterte, di ba? Siya ang nag-arrange nung pagpunta, siya ang nagpunta, at na-inform na lang si VP Leni nung papunta na. Diba? So, maging klaro lang tayo doon. But definitely, I mean, I don't think na anybody can deny na intentional yung pagkikita. Dahil after all, hindi naman aksidenteng mapupunta ka bigla sa bahay ng isang tao. Diba? Talagang kailangan mong sadyain yun as what happened in this case. 3 araw na akong tinatanong tungkol dito. Definitely, feeling ko nagamit kami. Now, on a much lighter note, in showbiz, Miss Universe Philippines Michelle D has donated her prize from the pageant to the Autism Society Philippines. That and more stories from News 5 correspondent MJ Marfori. Better late than never. Yan ang mantra ni Miss Universe Philippines Michelle D matapos madelay ng 10 buwan ang kanyang premyo sa Voice for Change Award mula sa Miss Universe 2023. Last Saturday, finally, na-turn over na rin niya ang $12,000 prize sa kanyang advocacy na Autism Society Philippines. Of course, as long as we arrive at the destination, that's all that matters. Nakuha na ito ni Michelle matapos niyang i-reveal kamakailan na di pa pala nakakarating sa kanya ang premyo. Pero wala naman daw siyang masamang tinapay sa Miss You organization. It's not my story to tell why it was delayed, but of course, I can say 100% that the intention was not to keep it from me. And again, as soon as it got brought up, it was addressed, it was tracked down, and then it was given. Una na rin sinabi ng Miss Universe Philippines na sila at hindi ang Miss You org ang nagkaproblema sa comms process, kaya natagalan ang paglabas ng premyo. Sa ngayon, biyaheng Paris Fashion Week na si Michelle para sa kanyang unang sabak sa global fashion arena as a correspondent ng Vogue magazine. Ilan sa mga dadalo rin ay sinalumuhod ka sa lupa star Sara Labati na on the way na sa Paris ngayon. May mensahe naman si Michelle sa fans ngayong dumarami na mga Pinay sa Paris Fashion Week. We should be happy when there are delegates flying abroad to represent our country. I just hope that we can be more liable and accountable to the words that we choose and how we affect it. Again, yes, I know that there is competition, but just like Miss Universe, it's also a competition. But at the end of the day, we're all friends. Ito ang role na pinagkakaabalahan ni Jody Santa Maria in between her top-rating Dreamscape kapatid primetime serye na Lavender Fields. Ang Untold.
Binida nga ito sa premyadong Regal Legacy event sa tahanan ng mga Monteverde sa San Juan. Pangarap raw talaga ni Jody ang maging Regal baby. Hindi ako sanay talaga na nagsasabay ng dalawang proyekto. It's just that parang when the script was offered, parang how do I say no to this one? Na parang gusto ko din siyang gawin. Matunog na baka mapasama ito sa MMFF 2024. Bukod dito, full force ang showbiz industry sa event. Maging ang mga direktor at producer na layong pagtibayin ang legacy ng namayapang Regal matriarch na si Mother Lily. Inaabangan din ang guilty pleasure ni Lovie Poe at Padjak Princess star Jameson Blake na showing na this October. Tatalakay ito sa mundo ng mga abogado at ang complications ng pagmamahal between their characters. I think it tackles a very sensitive topic. So aside from the fact that it's entertaining, I think it would spark a conversation. Abangan din ang My Future Uni Francine Diaz at Seth Fedelin na wala pang release date. Okay, the prequel series of the much-loved TV5 series Ang Himala ni Nino will premiere on Monday, September 30. At dahil dyan, kasama natin live ang dalawa sa cast nito. We have, of course, Isabel Oli Prats and Kai Cortez. Beautiful ladies, welcome to Afternoon Delight. Hello, it's so nice to be here. Sila ang mga anak ni Mr. Mars. Mr. Mars. Si Hershey and si Kisses. Sila sige. mga pangalan ng characters nila. Oo. Sige, I swear. unahin natin, kausapin natin si Isabel. No? We know that you are playing Ate Hershey. Ate Hershey, yes. We just want to know how you feel about taking on that role as well as yung mga similarities in real life. Sobrang similar. Bakit? Sobrang effortless lang talaga. Strict. Tapos very manang. Very mean. Ang, di ba? Sobrang bilis lang. Pero I really like the character kasi ano siya, yung hindi na siya yung typical na makikita mo nowadays. Yung mga ganong character. Eto kasi exage naman na ako. Like the panamit. You're wearing glasses there, di ba? Yes. Para i-accentuate yung pagkamanang niya. Ganun ba yun? Pag manang na manang talaga. On the other hand, ito naman yung exact opposite. Nakita ko parang Santa outfit ka pero iba yung approach mo doon. Yes. Ako yung taga-salon ng mga kurot ni Ate Hershey. Dahil sa pagka-arte at pagkakerengkeng ko, dahil palagi akong nakahanging, naka-sleeveless. So, yung household namin ay very balanced, no? Polar opposites. Ibang-iba sa isa't isa. As kisses. Very balanced. Okay. Balance. Yung interaction ninyo with si Zion Cruz or playing ninyo. Okay, pakikwento naman. Sa isang interview, sa isang radio show na pogi yung host kanina, no? Binanggit ninyo na nabilib kayo doon sa skill ng at least yung bata at yung generation nila, iba na sila umarte ngayon. Yes, totoo. Hindi na katulad dati na kinukurot para umiyak o kaya tinatakot. Oo, tinatakot. Ngayon, yung mga bata talaga are very well trained. Lalo kasi new pool of actors to na mga bagets galing TV5. In fairness, pumili sila ng maganda dahil hindi lang sila cute. Talagang professional passionate sila at hindi sila nagpipilitan maging artista. Alam kasi yung mga Yung mga napipilitan. Sino ba mga napipilitan? Totoo yan. Very true. Kaya may trauma minsan doon sa Mas gusto pa ng magulang kaysa anak. Sila talaga yung bibo talaga. You see it coming from them, yung passion nila. Ibubulong ko sa iyo kung sino yung mga Sige, mamaya pag-usapan natin. Okay. At ang kagandahan pa nito, sigurado ako dahil very strict ngayon yung pag-enforce doon sa 4 hours, yung sa dole, no? Sa mga bata. Yeah. Pero hindi ba challenge ito halimbawa sa momentum ng mga kagaya na nasanay sa mga talagang bardagulan ng mahabaan? Actually, mahirap talaga dahil meron nga kaming swear jar. Feeling ko sa dulo ng teleserye namin ay mayaman na sila. Magkano nilalagay? Magkano nilalagay sa swear jar? Ano lang naman. Hindi naman, depende naman din. Joke lang naman. Pero okay. hindi naman enforced. Depends. It depends. Pinapalo lang yung bebe. Ay, sorry. Bata ka pala. Kasi nga, napaka-professional na nila. Nakakalimutan mong kailangan pa rin impressionable pa sila. Kumbaga, hindi kayo pwede magmura sa harap ng bata. Yun, bawal. I'm sure si Isabel ay walang problema ron. Medyo ikaw kinakabahan, parang yan ang nakakatakot. Oo. Napakagat. Huli ka. Huli ka kay Cortez. Okay.
Si Carmi Martin dito, mukhang siya yung kontrabida. Parang siya yung Cruella de Vil. Yes. She's very good, no? Grabe. Aling Isa din yan. Pag nasa Starstruck ako, pag lumabas talaga. Sobrang galing niya. And when she's out, alam mo talagang, ayan na, si Carmi Martin. Miss Siya si Carmi Martin. Talagang she knows her So- lines very well, her yung character art niya, alam niya, aral niya. Pati yung makeup and hair. Oo. Pinag-aralan niya talaga. Grabe As siya. in, night before talaga meron pa siya mga peg. OA kasi siya, as in out of this world, para siyang alien. Ang ganda, ang galing, yung passion niya sa trabaho. At pagdating sa eksena, nanganganak ng jokes. Ang galing. Natural na natural. Improvised. Oo. Okay, sige. Speaking of character, pag-usapan natin si Ate Kisses. Kung si Isabel, very effortless, sabi niya kasi parang manang, very strict. Ikaw, how did you prepare for Ate Kisses naman? Or is that Kasi maybe konting ganun ba? conservative ka talaga, di ba? Grabe. As in, it's so Hindi far naman from siguro. buhay eh. Hindi, actually, ang galing din talaga ng director namin at mga writers because they casted us perfectly din talaga. Not only sa kanya-kanyang characters, pero yung chemistry namin sa isa't isa is tingin ko seamless. Tsaka nakahanap kami ng talagang mga ka-jive namin. Hindi na kailangan ipilit. Magtropa ba kayo before? Hindi. Ano yung impression ninyo sa isa't isa? But I know her before na. Ako din. Kasi nagka-show na rin kami ni Cams, which is sister-in-law niya. At narinig ko na rin siya. So, feeling ko jive naman. Pasok. working? Pero Very Ano easy kami? to get along. Pero Yeah, she's kamo very yung- friendly to anyone. conservative ka sa totoong buhay, kamo? Kasi medyo ingat tayo, may bintana dito. Baka kidlatan tayo. Ay. Joke lang po. Joke lang. Balahura po talaga ako. Iwanin ko na. Pasok po ako kay Kisses. Okay, pag-usapan natin yung overall vibe at yung mensahe ng show. No? Sunod-sunod, na humaling ang Pinoy, of course, dahil sa mga Koreano, sa mga revenge dramas. Ngayon, ito ay isang refreshing, at least spray of water, kahit papano. Ito ba ay tumitilamsik din hanggang sa inyo? Bilang tilamsik. Na-shock Mahalay. pa sa'yo. Oo. Ang tawag dito, walang kabit-kabit, walang kidnapan. Ano siya? Sorry, palinaw ng walang Walang kabit-kabit. switching ng babies. Wala. Hindi yung, di ba yun yung usual na lumalabas ngayon na lalo pang hapon. Pag pang hapon kasi sa TV, dyan, yung high drama, exaggerated. Pero ito very refreshing because it's a show that not only parents will be entertained by, but makakasama nila mga bata nila manood because merong message. And not only nagpipreach ng morals and values, but also faith sa Panginoon. Na very rare ngayon na ituro sa mga bata. Di ba? Siksik siya ng mga family, mga scenes, and mga hope and light, di ba? And I like it kasi it's really different. Like, ito yung papanoorin mo na hindi ka na mag-isip, yung mga entertain ka. Yes. Ano, Isabel, maitanong ko lang, no? Because, having families, kahit yung immediate families, na what does it mean to you guys to be able to be part of this, knowing that hindi kayo nakikisakay dun sa mga usual nga na mga kwento, but you're able to deliver lessons that could build character of children in the future? Malaking responsibilidad. Oo, kaya talagang we give our best because sayang ang ganda ng message niya. So, we just do it the best that we could. And, Can I just share? May mga scenes kami, yung parang for example, yung sa script namin may certain na gagawin, ganyan. Pero naiisip ng mga co-actors natin na, ay wait, parang mali. Dapat ganito kasi 'di ba laging gano'n na parang manonood sa atin mga bata or ano, 'di ba, dapat may lesson. So medyo babaguhin natin, 'di ba, yung last. collaborative siya. Nice. Si Direct Talk talaga is very open sa mga suggestions and Pero aligned tayo lahat sa goal ng show. Ganda Si talaga. Isabel is a mother of 3 and si Kai is a mother of 2. Hershey and Kisses. Okay. Curious ako, ano yung mga pinapanood ninyong dalawa ngayon sa yung mga personal na kaligayahan lang ninyo, sa mga streaming, mga ganyan? Oh my gosh. Magkaalaman na. Ano pinapanood? Lately kasi wala talagang oras. Schitt's Creek. Yun yung Ay, parang maganda naman pinakahuli. yun. Maganda yun. Oo. Maganda yan. Pero pero late, parang mas ano ngayon, Bluey, ganyan, mga pambata.
Active tayo doon. Pinapanood mo namin Bluey? Oh my gosh. Bading ka talaga, no? Schitt's Creek talaga. Oo. Pero yung Bluey, hindi ko. Pangbata. Bluey, maganda yan. Pangbata Oo, siya. oo. First Yung mga episode kids pa ko. lang umiyak ako. Pangbata siya pero as a parent, ay, ang ganda. My kids love Bluey. Yes. So, kung ano na rin ang... Mga ganun, yung mga show. Superbook yun. Suki sila sa may Superbook pa yes, o merong remake? bago. Oo. Talaga? Yeah, maganda. Yan ang Ang dami Bible nilang stories. natutunan talaga. Yun na kami ni John, saan mo nakuha yan? Superbook. So, pinapanood namin ulit. Oo nga, tama nga pala. Ito pala yung storya nila. So may refresher na rin Pero, kayo. ano, it's very nice. Galing na Superbook. It teaches you about Bible stories without sounding pedantic at all. At matatakot ka talaga. Kasi Magbabago ka. Superbook or Flying House, mas nakakatakot yung Flying House. Oh my gosh. Flying House. Oh, Throwback. Throwback, Tan ko na diba? hindi naririnig ang Flying House. Parang hindi siya nakarelate. Hindi ako nakarelate sa flying Bata house. pa yun. Magkaalaman ng dare age you? na to. Yung theme song niya, nakakaiyak. You want to remind us? Ay! Mamaya, may YouTube lahat yan. Okay, so September 30. Yes. Start na 11:15 ng umaga before Eat Bulaga. True. Ayan, so, magandang dynamic kaya yun. Ano? Parang bago ka makipaggantahan kila Tito Vic and Joey, ito muna, babad muna rito. Anong mga dahilan? Mga Ate Hershey, Ate Kisses, para tutukan nila Yes, ang this, himala. Yeah. yung himala ni Nino is a journey of this little kid na who's full of light and hope. And kung gusto niyo manood ng TV series na full of laughter, kulitan, kulitan, and may mga lessons, ito yung perfect para sa inyo. Yes, at dahil hindi lang po yung bida na si Nino ang featured sa show na to, lahat po ng tao sa community na to ay nagre-represent ng mga tao sa buhay ng lahat ng Pilipino. Kaya for sure makaka-relate po kayo. Mga sakuna na nangyayari sa Pilipinas, mapapalabas din po dito. Baha, mga scammer. Diyos ko, lahat po ng tao ay makaka-relate talaga at makakahanap ng piece of their life sa Nino. Kaya manood na po kayo kasama ng mga anak, lolo, tito, tita, ninong, ninang. Manood po kayo ng Nino. Pati kapitbahay nila, ayain na nila. Baka may gusto pa kayo i-promote na iba aside from Himala ni Nino? Our YouTube channel, Prati TV. Prati TV. Yes. And ngayong October 8, lalabas na rin po sa mga sinihan ang Mujige. Which coincidentally, yung anak-anakan namin doon, si Ryrie, ang bida sa Mujige. Siya si Mujige. Which was partly shot in Korea. Wow. Sama kayo ron, syempre. Yes, ako. Oy. Okay. Alright. Again, maraming salamat, Isabel and Kai, for joining us. Salamat po. That was Ate Hershey and Ate Kisses of Ang Himala ni Nino. Again, maraming salamat sa oras ni Isabel Oli Prats and Kai Cortez. Thank you for having us. Parang sarap yung water mo dyan. Sobrang sarap. Ba't di mo diretso Nakaka-inspire. Oo. Tubig ng manawag. Alright, you're still watching Afternoon Delight on One News. Time for another breather. We will be right back. And we're back. You're watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. I like green eggs and ham. Ako naman po si Lourdes de Vera. Mag-aalas 3 na oras ulit para sa I Saw. Ito na po ang I Saw the Signs Seen on Facebook Edition. First scene. Ano ba ito? Okay, mga... Hindi ko mabasa. Ano siya? Sayote ba ito? Oh. Sayote. For you, Curiosity. sis. Sorry? For you, sis. Kasi sayote. Wow. Hindi ko na-figure out yun, ha? For you, sis. Ang galing. Sayote. Okay. Iba rin. Iba rin. Next. Sa Christine. Sorry. Sino yung nandun sa loob ng Hindi ko steamer? alam. Baka yung nag-post. Or self ba ang pangalan niya? Hindi ko alam. Okay, sabot ang gumawa. Ang daming time ni ate. Oh, next. Oh. Gusto ko lang naman magmerienda. Oh. Turon? Aba.
Bakit may ganito? Square root of 25 plus 5, ano to? Hindi ko nababasa. Sine, 90 plus 2 each. Kung masolve nyo raw yan, 12. 12 daw. hindi ito ituron sa HM, ano? Mag- Pero maraming time ang gumawa rin ito. Next! Ang hirap naman ng sign na yan. Magko-compute ka pa. Mag-aabot na lang ako doon, tapos hintayin ko na lang yung sukli. Ako, sapakin ko yung nagbibenta. Unity lang. Sige, kung meron po kayo nakita mga signs, please send them to us at afternoondelight@gmail.com. Oras na! Lord, para May 2 kamustahin. minutes tayo. Oo. Kamustahin muna natin mga viewers natin. Of course, ang tatay ko, Tatay Erning. Opo, Reynaldo Santos. John Santelices. Ang gaganda ng visitors niyo, of course. Oo nga. Siyempre, pag magaganda yung host, maganda yung visitors. Agree ako, syempre. Yes, Giovanni Cabrera, buhayin mo sana, Sir Lord, ang dead na nga eh. Dead, Ang kaya ano? dead. Yes, eh. Mamaya papakita ko yung Hanapin pagmumukha ko natin. dati. Baka matawa ka. Okay, si The Doctor. Okay, Alex Manansala. At of course, si Tech Shorts. Si Lloyd Chongko, gaya ng ginawa ni Arnel P. Sana ganyan din gawin ng mga politicians sa Pilipinas. Magpa-vote out kapag ayaw na ng taong bayan sa kanila. Meron kayang magkukusa. In theory, every election naman, Oh. unless you're running for re-election, is always referendum on your performance. Yun nga lang, marami kasing aikido moves sa ating politika. Alright. Next time natin pag-usapan yan. For now, that will do it for us. We have to wrap up this day, Tuesday, September 24. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourdes De Vera. Have a great afternoon.